Ang balita natin, I don't know, pa-confirm natin kay ASEC Irene Dumlao ito na papalo ng 63.9 billion ang AIX fund para po sa 2026. Ibig sabihin yan, the more funds, ibig sabihin, the more beneficiaries na pwede makinabang The dito. more funds, the merrier. Pero hindi dapat ganun. Hindi nga. Ang merrier ho The more doon, beneficiaries, sabi ko eh. yun ang mararamdaman ng ating mga Yes. benepisyaryo na nangangailangan ng tulong, especially yung mga nag-a-apply sa assistance to individuals in crisis situation. AIX, yan. Yan ang isa sa mga controversial kasi na ayuda ng DSWD. Paliwanag natin ito mula kay ASEC Irene Dumlao, Oy, tagapagsalita magandang umaga. po ng DSWD. ASEC, magandang umaga. Morning, ASEC. Hi, Weng and Weng. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Good morning, Happy New ma'am. Year sa inyo. Happy New Year. Tama po ba yung figure na nabanggit ko base dito sa aking na Google? Base daw doon sa amendments ng BICAM, umakyat ng 63.9 billion ang AIX? Yes, Weng. Matapos nga yung BICAM ay nasa 63.9 billion na po yung pong budget ng Assistance to Individuals in Crisis Situation para po sa 2026. Kung matatandaan, Weng, nasa mahigit 26 billion pesos yung nasa National Expenditure Program. But because of the series of deliberations, ay nadagdagan nga yung pondo po natin. So from 26 naging 63.9. That's correct, Weng. Alright. Yan no ba ay sinasangayunan din ho ninyo ng DSWD? Kasi di ba minsan may mga lumalapit ho dyan, gustuhin man ng DSWD na ibigay ang lahat-lahat. Kunyari, magkano ang gastos sa hospital, gusto man nilang itodo yun. Buuin. Oo, nag-budget tayo. Kumbaga may limit eh. Minsan hanggang, ewan ko anong limit sa ayuda. Ngayon, di ba, yan ba yung sinangayunan nyo dahil na rin sa demand, sa dami ng mga natutulungan talaga ng AIX? Well, yes, when nag-request talaga ang Department of Social Welfare and Development ng karagdagang pondo for the assistance to individuals in crisis situation. Kasi kung matatandaan nyo, middle of this, September of this year, nag-lapse into law yung Free Funeral Services Act. Opo. Kung saan nga po ang DSWD ay kinakailangang mag-provide ng tulong sa lahat ng mga indigent Filipinos at yung mga funeral service parlors, funeral parlors ay kinakailangan magkaroon ng package of services para po sa kanila. So, ibig sabihin yan, madadagdagan yung mga i-assist natin for burial assistance under the AIX program. And pangalawa, So sa AIX pala noong po ipapasok kasing- yun, ASEC, yung free funeral. that's Nandun correct. Kaya, That's oo. correct, Weng. Oo. Kaya kung makikita mo for the regular AIX na funeral assistance, ang ina-assist natin noong 2023 na sa mahigit 200,000 na clients. And then as of June 2025 nasa mahigit 108,000 ito, pero syempre nakikita natin na lalaki pa yung numero na yan. So kung ito ay yung bilang ng mga ina-assist natin dahil may mga funeral parlors na tumatanggap ng guarantee letter, ina-expect natin na madadagdagan yan kasi lahat ng mga funeral parlors ay kailangan tumanggap na ng guarantee letter from the DSWD. Opo. This year kasi nasa 700 plus lang yung ating mga partner service providers. So by next year, madadagdagan yung bilang na yan. Pero siguro And ba then kayo... nag-request, Opo. yeah, well, and then apart from the free funeral services app, nakita kasi natin na ang dami rin ng in-assist natin under the assistance to individuals in crisis situation. Sa katunayan, from January to November of this year, nasa mahigit 8.2 yung naging clients natin. Samul-sari yung inilapit na request for assistance under this program. Ang initial target lang po natin, kung gamitin natin yung net for 2025, nasa mahigit 6 million lang. But because of the numerous typhoons, disasters, na nag-cause ng crisis sa mga kababayan natin, talagang dumami po yung humingi ng tulong. And that is what we factored in noong pong nag-request tayo ng karagdagang pondo. Kasi, again, noong budget call, ang request natin nasa mahigit 26, diyan yung nakalagay doon sa net natin.
But yung mga series of typhoons, disasters, nangyari starting the middle of the year. And then yung Free Funeral Services Act lapsed into law ng September. So nakita natin na kinakailangan natin ng karagdagang pondo for Asek, this program. pagdating ho sa halaga ng naibibigay na tulong, pwede bang sabihin na kunyari may lalapit ho sa inyo at ito ang halaga ng kanyang hospital bill na kailangang bayaran o balanse pa doon, pwede na hong madagdagan ang halaga o ng tulong na pwedeng maibigay sa mga lumalapit? Well, yan namang assistance ay o yung request for assistance ay ilalim po sa assessment ng ating social workers. Opo. Tinitignan din po natin yung pong documents na isinusumiti ninyo. So, yung pong case ng hospital confinement o hospital expenses, nakita na ito yung halaga, 100,000 ang kinakailangan. Then titignan natin yung mga documents. And then, doon sa assessment ng social worker, inaalam po natin kung meron ba kayong mga support services, iba pang mga external resources o mapagkukuhanan ng tulong o suporta para po doon sa pangangailangan yung pang-medical. Ngayon, kung halimbawa po na-assess ng social worker na talaga namang in crisis kayo, wala na kayong ibang mapagkukunan, pwedeng mai-provide yung halaga po na iyan sa inyo through guarantee letter. Opo, Linawin kasi- din natin, Asek, iba-ibang klase ng tulong ang pwedeng ihingi dyan sa AIX na yan. AIX, Hindi oo, lang yan oo. pampunerarya, hindi lang yan pampapagamot. Tama, Wen. Kasi meron tayong medical assistance. Medical assistance, pwede ang hospital confinement, pwede yung laboratory, pwede ang assistive devices, pwede rin yung sa pagdialysis, pwede rin sa gamot. Tsaka yung Then, nabanggit yung, halimbawa, yun nga, yung mga Yes, sorry. mga mangingisda, nabanggit nyo nga kanina, pwede nyong ayudahan. Under AIX yun. pwede tayo magbigay rin ng cash relief assistance under the AIX program naman. Tapos halimbawa, yun nga, napag-usapan natin yung burial. Pero again, we wanted to stress na hindi lamang po purely financial ang binibigay natin sa assistance to individuals in crisis situation. Meron din kasi tayong psychosocial interventions. Nasa ilalim din po yan ng AIX program. Yung counseling, stress debriefing, pati nga po yung referral services. Yung kinakailangan po ng mas masusi na halimbawa medical attention, nasa referral services under the AIX program. So again, samut-sari po yung tulong na maaari po nating maipapabot under this program. Pero pag sinakop na ho ng DOH pala yung medical assistance, pwede pa rin tumulong ang DSWD doon kasi 'di ba? Ang sa DOH meron din silang sarili, yung MyFIF. Ayun, assistance din 'yun. Yes, meron din po sila. Opo, meron din silang assistance. But we will continue to provide additional assistance sapagkat alam naman po natin kapag sumailalim ng matinding krisis ang isang individual, may iba't iba yung pangangailangan na pwede po nating ma-address at iba-iba yung mga interventions na pwede nating mai-provide. Pero paano yun, Ase? Kung halimbawa na kapag ma-IFIP na siya, naka-zero balance billing yon, humingi ulit sa DSWD sa pamamagitan ng AIX, allowed po ba yon? Yan, kaya napakahalaga ng assessment na isinasagawa po ng DSWD kasi tinatanong nga natin, meron po ba kayong ibang tulong na nahingi mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan? And then, kapag na-present yan, of course, titignan natin ano pa ba yung ibang pangangailangan. Kasi pwedeng na-provide na yung kanyang, nabayaran na yung kanyang expenses sa ospital. Pero may pangangailangan naman sa gamot. Then we can also provide. Ayun. Kasi nakita natin, establish natin yung fact na in crisis yung individual. Wala siya mapagkukuhanan ng para sa gamot. So tutulong po tayo sa aspeto na yan. Paano masiguro na yan po ay hindi papasukan ng anumang Political politika? intervention. Oh. Yun ang mahalagang tanong Kasi- doon, Asek. Alam natin na kailangan yung ayuda na yan. Yes, kasi wala nang guarantee letter, Wala di ba? na, wala na. Yung ma-IFIP, wala na eh. Yes. Dito ba sa AIX pwedeng si kongresista, si senator, mag-refer pa rin po ng kanilang constituents? Alam niyo po sa AIX program naman kasi, lagi nating sinasabi na sumasailalim lahat sa assessment ng social worker. So whether you're a walk-in client or you were referred by your leader
from the community, sasailalim ka sa assessment ng social worker. Hindi po otomatiko na ikaw ay makakatanggap ng tulong kasi ikaw po ay kinakailangang magsumiti ng mga dokumento, ikaw ay kinakailangang ma-interview ng ating pong social worker. So that's the major safeguard that we have kasi yung pong assistance, it will directly come from the DSWD. Either outright cash yan or through the issuance of a guarantee letter, sa amin po manggagaling. Kaya mahalaga po na ma-assess kayo ng aming pong social worker. Okay, so pwede pa rin mag-GL pero wala na. may Dapat, assessment pa rin. Hindi yung iba ma'am kasi pag may, may referral galing kay Kong at kay Senator Pero dapat may ano yun, may bigat, may pressure yun, may 'di ba? Well, again, kasi it's the social worker that ultimately will establish if that this individual ay in crisis at nangangailangan nga ng tulong. And the social worker will also determine the appropriate intervention that will be provided to that individual. Kasi Weng and Weng, may dalawang modalities ng pagbibigay ng tulong under AIX. If it's less than 10,000 pesos, we provide it outright cash. But if the assistance that's being requested from the department ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso in the case of burial assistance or hospital confinement assistance, nag-i-issue kami. DSWD ang nag-i-issue ng guarantee letter. That guarantee letter assures the service provider na kami na po ang magsisettle noong pong balance o noong pong outstanding balance noong individual sa kanila. So, And then idagdag ko lamang po Yes, idagdag ko lamang po kasi napag-usapan natin yung mga safeguards. Alam niyo po, ang DSWD, meron din tayong ginagawa na system that will actually replace the current system that we have, yung Crisis Intervention Management System. Mapapalitan na po yan by 2026. Ito kasi, it will integrate yung real-time client data monitoring, which will, minimize duplication risk and i-automate nyo na rin yung mga tracking features. So alam natin kung siya ba ay nakalapit na dito sa field office na ito at dito sa central office. And then dahil dyan, may improve natin yung monitoring and yung distribution ng financial assistance. Ang kagandahan pa rin po nito, ini-integrate na natin yung options ng cash ay pwedeng i-transfer to the electronic wallets noong pong mga kababayan natin na lumalapit. So, less leakages na. At ang kagandahan nito, hindi ka na rin po pipila, hindi ka na rin po pupunta sa mga payout sites. Kasi isa yan sa mga sinasabi na napopoliticize daw ang programa dahil merong political actor doon sa payout sites. So kung tanggalin na po natin yung payout sites, diretso na po doon sa electronic wallets ng ating mga clients, they need not go to the covered courts para pumila and doon nga po ay pwedeng ma-influencean at being reported to us. Maliban po ASEC doon sa mga bagong client ninyo, yung bagong hihingi po ba ng ayuda na kailangan talaga para sa isang specific na pangangailangan. Yung hindi sila talaga enrolled sa anumang ayuda program ng DSWD. Yun talaga lalapit sa inyo yon ng direkta. Direkta po talaga pupunta muna sa aming pong satellite office or SWAD office or doon po sa field office po namin para doon ay talagang masusing ma-interview ng ating po mga social workers. Pero actually, Weng, eventually, with this system, pati nga interview ay pwede na rin natin gawing online. Ayan, maganda yun. Kasi again, iniiwasan natin dito. Iniiwasan din na rin natin nga is yung pumipila po sila. We've done that system, for the minor traveling abroad permit. Ngayon, hindi na rin po pumipila. Pwede na ang interview ginagawa natin. Online na lang. Online. So, that's where the DSWD is moving towards, nagpo-progress na rin kami in terms of digitalization ng aming pong mga programa. Alright. Thank you, ha. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Weng and Weng, sa pagkakataon na ibinigay niyo po ngayong umaga. Good morning, salamat. ma'am. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, mga kapuso. Hilingan, walang pinopro.